Eto, pagpapakalat ng peking impormasyon sa pagtanggal ng PhilHealth subsidy. Ihinto na yan. Sino ang nanawagan yan? RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister Ella Tlacay, umaapela ang mga leader ng Kamara na itigil na ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon sa epekto na naging desisyon ng Senado at Kamara sa Bicameral Conference Committee na alisin ang subsidy ng gobyerno sa PhilHealth para sa 2025. Ayon kay House Assistant Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre, hindi totoo na walang magagamit na pondo ang PhilHealth para magpatuloy ang benepisyo na ibibigay nito sa mga miyembro. Paliwanag ni Asidre, hindi matitigal ang subsidy at sa katunayan niya, may sapat na reserbang pondo ang PhilHealth, hindi lamang sa 1 taon kundi 2 taon pa. Naniniwala si Asidre na dapat silipin ng Kamara kung saan inilalagay ng PhilHealth ang reserve funds nito na umaabot na ngayon sa 607 billion pesos ang halaga. Narito si House Assistant Majority Leader Jude Asidre. Based on the assessment of Congress, they have more than enough funds to cover for at least next year. Diba? Kasi kung dadagdagan natin yon, lalaki ulit yung inefficiency. We're not saying that we're not going to fund PhilHealth forever. Wala akong kongresistang gusto yon. Wala akong senador na gusto yon. Sinasabi lang ho natin, ayusin natin. Habang ganito lang ho. Samantala, magdaraos ang House Committee on Good Government and Public Accountability ng briefing ngayon sa issue naman ng zero subsidy para sa PhilHealth sa ilalim ng 2025 National Budget. Paliwanag ni Manila Representative Joel Chua, ang chairman ng komite, layunin ng kanilang briefing na malaman kung tatamaan ba ng zero subsidy ang mga serbisyong iniaalok ng PhilHealth. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky.